Yan, magandang umaga, bayan ng Diyos. Yan. Kumusta mga kapatid? It's Monday morning sa lahat ng ating mga kapamilya sa Rise and Shine po sa buong Asia, and Sunday afternoon or evening sa lahat po ng ating mga ka-Rise and Shine sa kabilang dako ng sanlibutan. Kumusta po mga kapatid? Ang inyong pong lingkod ay umaasa na tayong lahat ay nasa mabubuting kamay ng ating Panginoon. All right, this time ay tayo man po ay medyo alanganin sa oras, pero mga kapatid, ang oras na ginugugol sa Panginoon ay mahalaga. Yan, di ba? Sabi nga po sa pag-uusapan natin yan, we have to schedule our day wisely. Yan. Okay, so kaya nga po muli, sa ngalan po ng Lifeline Ministries, we'd like to welcome everyone here with us today in our Arise and Shine. Okay, so mga kapatid, sa umagang ito, nais ko pong pasimulan o ipagpatuloy ang atin pong talakayan ukol po sa managing your sanity or controlling or managing your stress. Ano ha? Alam po natin mga kapatid na marami sa atin, lalo na dun sa ating mga working individuals, ano ha? Yung mga nag-work, pag Monday ay mga kapatid, medyo busy na naman tayo. Tayo po ay marami sa atin mga nagmamadali na. Mga kapatid, kahit po yung ang mga opisina ay nasa kanila pong mga bukirin. Yan, busy tayo. Okay, so kaya nga po ay kailangan po talaga nating ano, i-manage ang ating mga stressors kasi kung hindi mga kapatid ay nako, napakalaking impact po niyan sa ating buhay. At isa nga po sa paraan para mabawasan o ma-manage natin ang ating mga stressors is to schedule your day wisely. Ibig sabihin po niyan mga kapatid ay atin pong ini-schedule kung ano po ang kailangan nating i-accomplish sa araw-araw, mga kapatid. So, yung atin pong mga inaalala, yung ating mga worries, mga concerns, napakadami po niyan. Sa totoo lang po, kung hindi natin ililista yan, kung hindi natin i-schedule, nasa isip lang lahat yan, mga kapatid. Nagja-jam sa mga isipan natin. At kung yan po, mga kapatid, ay hindi natin i-schedule, ay talaga mai-stress tayo. Ang sabi nga po sa atin sa ating talata, sa Psalm 70 o 37, 23, the steps of a good man, or sabi po dyan ay godly, sa ibang translations, the steps of the godly are directed or ordered by the Lord, and He delights in His way. So, kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay sabi nga po ay mga makadiyos, ay dinidirect ng Panginoon ang ating mga gawa. In Ephesians chapter 5, 15 to 17, napakaganda ang sinasabi mga kapatid, tungkol sa pag-schedule ng atin pong mga activities. Sabi po, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. Wow! Maging maingat daw po tayo kung paano tayo namumuhay. Hindi ito katulad ng mga mangmang, kundi katulad ng mga matatalino. Ano po ba? Paano ba ginagawa ng matatalino ang kanilang mga araw? Sabi po, making the most of every opportunity. Yan. Because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yan po pala mga kapatid. Making the most of every opportunity in understanding what the Lord's will is. Yun po pala ang gawain. Ang pamumuhay ng maingat. Ay yung maging maingat tayo of making the most of every opportunity in doing God's will, mga kapatid.
Nais ko pong maintindihan natin mga kapatid na bawat isa sa atin, everyday, no, presents us with 1,440 minutes. Ha? Araw-araw mga kapatid, yung 24 hours natin, no, 1,440 minutes po yan. So that means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact or to do God's will. Kaya nga po, tayo maging maingat. Ano po, paano natin ginugugol yung 1,440 minutes. If we don't consciously decide how we will spend them, now we will look up and realize they pass us by without our ever starting the task we desire to complete. Kapag hindi na po pala natin pinapansin yung mga minutes na yan, ay lilipas na lang yan na hindi natin napupuna. Kaya nga po, merong mga nagsasabi na it is true that we only live once. However, what does this imply mga kapatid? Ano bang ibig sabihin niya na we live only once? At the Bible is very clear about this. Malinaw na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na we have to live like a wise man. Maging maingat tayo mga kapatid because we only live once. We must invest our one and only life meaningfully. Kaya nga po sa araw na ito, we will think about using our time wisely. Alam niyo mga kapatid, bata pa ako ay madalas ko nang naririnig yung sinasabi nilang time is gold. Time is our most precious commodity. Sabi nga po ng iba ay it is more important than money. Kasi mga kapatid, kung marami ka mang pera, kung wala ka naman pong time, di ba, to enjoy your life, mga kapatid, ibig sabihin noon ay namamahinga ka na, mga kapatid. But we can always make more money, but only have a certain amount of time allotted in our life. So once it runs out, kapag wala ka ng time mga kapatid, we cannot get it back. Yung mga time na lumipas, hindi na natin maibabalik yun. Kaya nga po, merong mga awit na nagsasabi na kung maibabalik ko lang. Kaya nga po, maring itanong natin ay how do we use our time wisely? How do we make the best use of our time, mga kapatid? Alam ko na marami sa atin ay busy. Marami nang ginagawa. Our lives are filled with activities. Ang iba nga po ay gabi pa lang nakaprograma na kung iisipin kinabukasan. Ang problema lang, we are so stressed out that the last thing we need to do is to learn how to add more activities in our day. On the top of napakarami na iniisip na gagawin, mga kapatid, marami pang mga iniisip na gusto pang ma-accomplish. We add and add without ever stopping it, mga kapatid. Meron nga po akong kilala na talagang napaka-busy, mga kapatid. Kahit sabihan na ng doktor na, wag mo munang igagalaw iyong isang kamay at kailangan ipagpahinga. Hindi pala doktor, ng mga masahista. Pero wala sobrang sipag po talaga, mga kapatid. Kaya nga po ay dapat po siguro itanong natin sa ating mga sarili, kailangan ko ba talagang gawin ito? O should I do this in the first place? O kailangan ko munang something like that magpahinga kasi sobra na ang mga ginagawa. Anyway, mga kapatid, mula po sa talatang ating binasa, si Apostol San Pablo ay meron pong itinuro sa atin kung paano natin gagamitin ang ating
mga oras ng maingat. Ano? Dalawang bagay lang po mga kapatid. Unang-una, we must treasure our time. Pahalagahan natin yung ating mga oras. Ano? In verse 15, ang sabi po niya, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. No? So the Apostle Paul told us to be very careful when it comes to using our time because our time is our life. Hmm? Ang atin daw po palang mga oras, mga kapatid, ay buhay natin yan. Kung wala na tayong time, ibig sabihin wala na tayong buhay. So when we waste our time, we are wasting our life. Ganun po pala yung mga kapatid. Kapag sinasayang natin ang ating oras, sayang din ang ating buhay. So, kaya nga po, make the best use of your time because time is so valuable. We cannot waste our time. Once it is gone, we can never get it back. We must treasure our time. So what I'm trying to say, mga kapatid, treasure your time, treasure your life, mga kapatid. No? Be very careful, sabi ni Paul, then how you live, mga kapatid. So maging maingat daw po tayo sa ating mga buhay. Paano mga kapatid? Tulad ng tinatalakay natin dito, bawas-bawasan natin ang ating mga stressors because that stressors are getting our time, getting our lives. So that stressors warns our lives, di ba mga kapatid? Pinapahina niya ng ating katawan. Kaya kung overactivity ka na mga kapatid, be very careful mga kapatid. Maging maingat tayo. Marami po sa ating mga kapatid, we strive so hard. We spend our time, our life, and energy in gaining wealth. Nagpapakayaman, trabaho ng trabaho. Pero mga kapatid, bata pa, nagkakasakit na tuloy. And then, marami ka ng pera ngayon, but we squander your wealth to what? To gain health. You are trying to gain your time. Mga kapatid, kaya nga po sabi ni Paul, be very careful. Maging maingat. Papaano tayo mamumuhay. Maging matalino mga kapatid, sabi po niya, sa ating pamumuhay. Maging matalino tayo sa paggamit ng ating mga oras, mga kapatid. Because time is valuable. Once it is spent, we cannot sabihin po natin, hindi na natin makukuha, hindi na natin may babalik. We can never get it back, mga kapatid. And then, pangalawa, ito po yung gusto kong mas tingnan natin. We must invest our time in relationship wisely. In verse 16, mga kapatid, sabi ni Paul, making the most of every opportunity. Ano po bang opportunity? Ano ang sinasabi dito ni Paul? In doing good work, mga kapatid, was he talking about an opportunity to make money or an opportunity to become famous? Actually, mga kapatid, hindi po yung sinasabi ni Paul. Sabi niya, ang opportunity na sinasabi ay hindi magparami ng pera o maging kilala, mga kapatid, sa iyong career o sa anumang iyong mga chosen vocation, mga kapatid. Dito yung sinasabi niya. Here, Paul is talking about an opportunity to make an eternal differences. Why? Because sabi niya, it is because the days are evil. Many people in this world do not know Jesus and they live in sin. And this is why we must invest our time to build relationships with others and make eternal differences in their lives. So sinasabi ni Paul dito mga kapatid, in making the most of every opportunity is to make a positive impact in the lives of other people through relationship. Now, this is why in order to invest our time wisely, we must invest in people and our time and use our time to tell others about God who loves us so much. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo merong pagkakataon, kailangan po nating we have to make the most of every opportunity to build relationships and tell others about Jesus Christ. Mga kapatid,
habang binabasa ko ito kagabi, yung we have to invest our time in building relationships. I admit, mga kapatid, marami akong failures dito. No? Kung tutuusin lang, mga kapatid, there are 168 hours in each week. Yung 1 week natin, 168 hours yan, mga kapatid. At sa ayon sa pag-aral, in average, we spend about 56 hours of those hours is sleeping. Wow. 56 hours is sleeping in 1 week, mga kapatid. And we spend 24 hours in eating and personal hygiene. And we spend 50 of these hours working or traveling to work. 50 hours lang, mga kapatid, in a week. And that means, mga kapatid, there are only 35 hours a week of discretionary. Ibig sabihin, yung 35 hours ay tayo ang nag-spend doon. Kumbaga, tayong namamahala. And that is about 5 hours a day, mga kapatid. Therefore, we must ask, where are we investing those hours? Yan, mga kapatid. Many people organize their lives around activities. Most people tend to be activity-driven rather than people-driven. However, the Bible makes it very clear, mga kapatid, kung ano po ang mahalaga. Ang mahalaga daw po ay invest your time in building relationship. We must invest our time in these 5 relationships. Unang-una, mga kapatid, we have to invest our time in our relationships to ourselves. Sabihin, kailangan daw po magkaroon tayo ng mga oras sa ating sarili. Personal lives, Ibig sabihin yan, we must grow physically, intellectually, and spiritually. Actually, bukas, mga kapatid, ay pag-uusapan po natin yung investing time para sa ating sarili. Ibig sabihin po ay yung physical activity, mga kapatid. So, we must grow physically. Kaya kailangan po meron tayong time na mag-exercise. Intellectually, mga kapatid, ay kailangan magpatuloy tayong mag-aral, mga kapatid. And spiritually. So, we need to invest our time for personal development, mga kapatid. Okay? So, that is investing time. First, in the relationship with ourselves. Second, mga kapatid, we have to invest our time, in building relationship to our family. Yan, mga kapatid, yung sinasabi natin, at marami po sa atin yan, hindi lang ako. Sabihin po natin na may mga pagkukulang. Nais ko po makita natin that our family is an area that we need to schedule into our lives. Mga kapatid, kailangan lagi tayong merong time sa ating family. Kasi time actually, mga kapatid, is an expression of love. Sabihin man po natin na mahal natin ang ating pamilya pero wala tayong time, mga kapatid. Lalo na sa mga anak, para sa kanila, love is expressed in time. So, kung tayo may asawa o kung tayo may mga anak, mga kapatid, we must schedule time for them. And we need to invest our time for our family so that we can make a spiritual impact on our families. Kaya nga po, mga kapatid, if you have time to visit your brothers, visit your sister or your siblings, o kung kayo man po ay may mga pamilya ng mga anak, take time to visit, to talk with your mga anak, mga in-laws, and marami po sa atin ay they are busy doing in the apostolic ministry, mga kapatid. That is investing your time, building relationships, mga kapatid. So, kaya nga po, mga kapatid, take time for your family. Huwag tayong mapagod na laging dinadalaw yung mga kapatid, kahit na medyo hindi po maganda ang mga, sabihin natin, mga nakaraan, marahil may mga hidwaan o mga tampuhan, mga kapatid,
tabi lang yung mga tampuhan na yan. No? Dalawin ang mga kapatid. Take time, mga kapatid, no, with your siblings. Building relationships with your family. And then third, mga kapatid, I take time in building relationship to our church family. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo po ay nag-attend dun sa ating 10 days of prayer, di ba? Doon sa last topic na sinasabi mga kapatid ay in worship, you have to be analog, mga kapatid, hindi virtual lagi. No? Nasanay na kasi tayo na ang worship natin, lagi lang tayong nanonood, mga kapatid. Maganda po yan, mga kapatid, but we need to take time in building relationships with our brothers and sisters. So we have to be analog in our worship. Attend church family regularly. Mga kapatid, God designed us to live in a church family. No, we cannot build relationships if we do not take time in going and attending church worship services, mga kapatid. No? That is why we need a small group of people. Kaya nga po, meron tayo nitong small group na ito. Even though we are just very small in this Arise and Shine, mga kapatid. No, our family is too small and yet we need one another, mga kapatid. No? So, we need one another who knows us and encourage us when we go through tough times of our lives. That is the reason why dito po sa ating Arise and Shine, no, meron tayong chat room. If you have some prayer requests, if you are going through difficulties, so if you want to share, you can share and we can pray one another. This is building relationship with the church family. So we need one another. That needs to be in our schedule, mga kapatid. Kaya nga po, we need to take time building relationship with our church family and building relationship with our co-workers. Alam po ba ninyo mga kapatid na God sent you to your workplace so that you can build relationships with your co-workers and influence them for Jesus. Kaya nga po ay hindi yan ginusto mo lang na nandyan ka sa iyong workplace o nasa isang lugar ka at gumagawa. Nilagay ka dyan ng Panginoon to build relationships. So kaya nga po, if you have time building relationships, huwag nating iwasan ang ating mga katrabaho. No? Do not avoid them. Take time to build relationships para ma-introduce mo si Jesus Christ kanila. Because hindi mo alam, baka mga kapatid, ay kailangan nila ang Panginoon sa kanilang buhay. At kaya nga inilagay ka dyan ng Panginoon sapagkat ikaw ang gagamitin. So build, or take time to build relationship